Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Ngayon, sisid kayo sa isang napakakomplikadong legal na laban na umaabot na sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ang usapin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kontra sa International Criminal Court o yung ICC. Ang mga impormasyon natin dito ay galing sa isang detalyadong panayam kay Attorney Paulo Panelo. Isa siya sa mga abogado sa kaso. Pero ang misyon natin ngayon ay busiin talaga ang mga legal na diskarte sa likod nito. Tama. Ang layunin natin ay intindihin yung buong legal chess match, di ba? Bakit ba dinala ng kampo ni Duterte yung kaso sa Korte Suprema? At ano ba talagang sentral na tanong dito? Kasi ang tanong talaga ay, dapat bang makialam ang Korte Suprema ng Pilipinas sa isang kasong dinidinig na sa ICC? Yun. Yun ang pinakapuso ng usapan. Okay, himayin natin to. Nagsimula ang lahat nung hininga ng Korte Suprema yung magkabilang panig na mag-submit ng memorandum. Na parang summary lang ng mga argumento nila, di ba? Eksakto, isang buod, pero may siyang partikular na tanong doon ang Korte Suprema na siyang pinakasentro ng lahat. Dapat ba silang gumamit ng judicial restraint? Oo, at yung judicial restraint na yan, napakahalaga niyan. Isipin mo, para kang referee sa basketball. May isa pang referee na pumito na sa kabilang dulo ng court. Ang judicial restraint, bale, ay yung pagpapasya mo na, teka, hindi na ako pipito, may humahawak na niyan. Kahit na sa tingin mo baka mali yung tawag niya? Kahit na. So, yun ang tanong ng Korte Suprema. Dapat ba silang magpigil dahil may proseso nang nangyayari sa ICC, sa daheg? Siyempre, para sa kampo ni Duterte, ang sagot dyan ay isang malaking hindi. At base sa source natin, may dalawa silang matibay na dahilan. Ano yung una? Sabi nila na hindi lang ito kapangyarihan, kundi Tungkulin. tungkulin ng Korte Suprema na pumasok sa mga kaso na may posibleng grave violation of human rights and due process. So, obligasyon talaga. Obligasyon. Para sa kanila, mandato yan, hindi opsyon. Kailangan nilang protektahan ang isang mamamayang Pilipino. Teka, yan ay isang, napakatapang na pahayag, isang constitutional duty. Pero hindi ba't pwedeng sabihin ng kabila na ang tungkulin niya ng Korte Suprema ay para lang sa mga domestic na batas? Parang isang overreach kung pakikialaman na nila ang isang international body? Yan mismo ang aabangan natin kung paano sasagutin ng Korte Suprema. Kasi ang posisyon ng kampo ni Duterte, universal daw ang proteksyon ng konstitusyon para sa mamamayan nito nasaan man sila. At dito napapasok yung pangalawa nilang argumento na mas prangka pa. Ano yan? Bakit daw magpipigil o magre-restrain ang Korte Suprema kung sa simula pa lang wala namang jurisdiksyon ang ICC? Okay. Kung walang kapangyarihan ng ICC, walang dahilan para magpigil. Yun ang knockout punch nila, kumbaga. Eksakto. At dito na nga pumapasok yung pinaka-critical na bahagi ng debate, ang jurisdiksyon. Parang lahat nakasalalay sa timeline. Pakilatag nga ng malinaw yung version ng timeline mula sa panig ni Attorney Panelo. Sige, napakahalaga ng mga petsyang ito sa argumento nila. Ganito yan. Una, nag-withdraw ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Yung treaty na gumawa sa ICC. Tama. Pangalawa, naging epektibo yung withdrawal na yan noong Marso 17, 2019. At pangatlo, at ito yung pinakamahalaga para sa kanila, inaprobahan lang ng ICC yung formal na investigasyon laban kay Duterte noong Setyembre 2021. Mahigit 2 taon matapos tuluyan umalis ang Pilipinas. Oo. At ang argumento nila, base mismo sa Article 127 ng Rome Statute, dapat na authorized na yung investigation bago pa naging epektibo ang withdrawal. So dahil huli na, wala na raw kapangyarihan ng ICC? Yun ang sabi nila, huli na. Okay, malinaw yung argumentong yan base sa mga petsa. Pero para maging patas, ano naman ang sabi ng kabilang panig? Kasi ang argumento ng ICC prosecutor, locked in na raw ang jurisdiction nila para sa mga krimen na nangyari noong miyembro pang Pilipinas. Para sa kanila, procedural step na lang yung 2021 approval. Hindi yun ang simula. Paano yan sinasagot? Diyan nga nagiging technical ng laban, di ba? Ang kontrasalakay ng kampo ni Duterte nakapokus sa eksaktong salita ng batas. Sinasabi nila na iba ang preliminary examination sa formal investigation. Ang kailangan daw mauna sa withdrawal ay yung authorization para sa formal investigation, hindi yung examination lang. Hindi yun nangyari, kaya para sa kanila, walang na-lock-in.
So yan ang first line of defense nila, yung timeline. Pero based sa sources, meron silang backup, di ba? Itong konsepto ng principle of complementarity. Eksakto. Kung sakaling hindi sila manalo sa timeline, ito yung pangalawang pader nila. Sinasabi ng complementarity na ang ICC ay court of last resort. Huling opsyon lang. Papasok lang sila kung Kung ang isang bansa ay unwilling or unable, walang kagustuhan o walang kakayaang litisin yung krimen sa sarili nitong sistema. At ang posisyon nila, malusog at gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas, kaya di raw dapat makialam ang ICC. pero yung unwilling or unable na yan, di ba subject yan sa interpretation? Ang argumento naman ng mga human rights groups at ng ICC, oo, may mga kaso, pero karamihan laban sa mga small-time na pulis. Walang high-level official na nananagot. Para sa kanila, yon ang definition ng pagiging unwilling ng isang estado. At yan ang isa sa pinakamahirap na tanong na haharapin ng lahat. Ano ba ang sukat ng gumaganang sistema? Yung kampo ni Duterte sasabihin, may proseso. Yung kabila naman, sasabihin, walang resulta. Dalawang magkaibang pananaw sa isang realidad. Okay, aabangan natin yan. Pero ngayon, mag-fast forward tayo. Sabihin nating, nanalo ang kampo ni Duterte sa Korte Suprema. Nagdesisyon ang Korte na iligal ang pagdala sa kanya sa ICC. Ang malaking tanong sa isip ko, paano? Paano mo literal na papabalikin ang isang tao mula sa dahig? Parang imposible. Napakagandang tanong yan. At may specific na sagot ang kanilang petisyon. Ang prayer o hiling nila ay hindi utusan ng ICC na ibalik si Duterte. Alam nilang imposible yun. Oo naman. Sa halip, ang hiling ay atasan ng executive branch ng Pilipinas na gawin ang lahat ng posibleng hakbang para mapabalik si dating Pangulong Duterte. So parang legal judo. Hindi nila direktang inuutusan yung ICC kundi ang sarili nating gobyerno. Matalino. Matalinong paraan yan para iwasan yung issue ng jurisdiksyon. Pero parang pinapasa lang nila ang isang political hot potato sa Malacanang. Eksakto. At sinadya nilang gawing malawak at flexible yung hiling para yang igalang yung separation of powers. Sinasabi nila, Korte Suprema, ideklara ninyong mali yung nangyari. Ehekutibo, ayun na ang bahalang humanap ng paraan. Okay. Pero heto ang follow-up ko. Paano kung sabihin ng ehekutibo, sorry, ginawa na namin lahat pero wala kaming magawa? Game over na ba? Dito napapasok yung sinasabi mong aha moment. Kasi may mga precedents o nakaraang kaso silang inihain para patunayang hindi ito imposible. Binanggit ni Attorney Panelo yung isang kaso sa US, yung Len V. Abrego Garcia. Ano yun? Dito, inutusan ng korte ang gobyerno ng US na gawin ang lahat para maibalik ang isang dayuhan na na-deport na nila pabalik sa El Salvador. Wow, okay. So kahit wala na sa kamay nila yung tao, May pananagutan pa rin yung gobyerno nagpadala. meron ba tayong sariling kaso dito sa Pilipinas na maihahalin tulad? Meron. At ito yung kasong Villavicencio B. Lucban. Isang lumang kaso ito. Yung ipinatapon sa Davao. Oo. Inyong utos ng mayor ng Maynila na dalhin ang mga babae sa Davao para daw malinis ang syudad. Nagpasya ang Korte Suprema na hindi mahalaga kung nasaan na yung mga tao. Ang mahalaga ay kung yung mga opisyal na inireklamo, yung respondents, ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng korte. Pwede silang utusan na pabalikin yung tao. Teka lang, dito ako medyo nag-aalangan. Yung Villavicencio case, di ba? Maynila papuntang Davao yon. Parehong nasa ilalim ng batas ng Pilipinas. Pwede ba talagang i-apply yung isang domestic precedent sa isang napakakomplikadong international situation? Iyan mismo ang aawayin ng kabilang panig. Sasabihin nilang apples and oranges yan. Pero ang argumento ng kampo ni Duterte ay yung prinsipyo ang mahalaga. Ang kapangyarihan ng korte na utusan ang mga opisyal na nasa ilalim nito. Ginagamit din nila yung kaso ni Congressman Arnie Teves bilang practical na halimbawa. Yung sa Timor-Leste. Oo, kahit tinanggihan ang ekstradisyon, nagawaan pa rin daw ng paraan ng gobyerno. Ang punto nila, kung gusto, may paraan. Okay, so stepping back, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung sakaling hindi pumanig ang Korte Suprema sa kanila, ano ang mga susunod na mangyayari?
Kung hindi paborable ang desisyon, hindi pa tapos ang laban. Ang unang hakbang syempre ay mag-file ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Pero bukod dyan, may hiwalay na laban na umaandar sa mismong ICC. Nandun pa rin yung issue ng jurisdiksyon at may mga motion din tungkol sa kalusugan ni Duterte. Yung fitness to stand trial. Tama, marami pang legal na landas. At may isa pang interesanting anggulo, yung anggulong political. Oo, at ito'y isang napaka-strategic na punto. Ayon kay Attorney Panalo, kung magdedesisyon ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon na ipadala si Duterte sa ICC, ang implikasyon niyan ay may kapangyarihan din ng susunod na administrasyon na bawiin siya pabalik. So kung may power in one direction, may power din sa opposite. Eksakto. Ginagawa nitong isang political question ang buong issue na pwedeng magbango depende sa kung sino ang pangulo. At tungkol naman sa ICC, inaatake din nila yung kredibilidad nito, di ba? Na tinatawag itong political court. Tama. Binabanggit nila na maraming bansa tulad ng US, Russia, China, hindi miyembro. May mga umalis na rin. Ginagamit nila itong argumento para sabihin sa Korte Suprema na, tingnan ninyo, itong institusyon na ito, controversial. Huwag nating isuko ang ating soberanya sa kanila. Pero sa kabilang banda, para naman sa mga sumusuporta sa ICC at sa libu-libong biktima, ang ICC ang taming pag-asa. Lalo na kapag ang mga lokal na korte ay tila hindi umuusad laban sa mga makapangyarihan. So talagang dalawang magkaibang pananaw sa mundo yan, no? Talagang-talaga. Sa isang panig, soberanya. Sa kabilang panig, international accountability. At sa gitna niyan, ang Korte Suprema ng Pilipinas. Sa huli, ang nakikita natin ay isang matinding banggaan, hindi lang ng mga abogado, kundi ng dalawang fundamental na ideya. Ang tungkulin ng Korte Suprema sa mamamayan, ayon sa ating saligang batas, laban sa mga obligasyon natin sa isang pandaigdigang komunidad. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong para sa iyong pagninilay-nilay. Tinawag ang kasong ito na unprecedented, walang katulad. Higit pa sa mga argumento tungkol sa jurisdiction at due process, pinipilit tayo nito na harapin ang isang napakapundamental na tanong. Kapag ang isang bansa ay pumirma sa isang international treaty, saan eksaktong nagtatapos ang sarili nitong soberanya at saan naman nagsisimula ang kapangyarihan ng treaty na yon? At sino ang dapat magtagda ng linyang yon? Eksakto, lalo na kung ang bansa ay tuluyan ng umalis sa kasunduan. Ang bansang umalis o yung pandaigdigang institusyon na pinangakuan nitong makikipagtulungan. Iyan ang tanong na nasa puso ng buong kasong ito.